Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Ako po si Melissa or tawagin niyo po akong Ate Mel. And ngayon po ay nasa pangalawang segment na po tayo ng ating tinatawag po nating sumpa, no? And ang sumpa po mga kababayan is like para po ito sa mga tao po na nahihirapan po sa buhay, no? And may gustong marating, hindi lang po siya makaalis-alis. And yung bagang pahirapan po sa financial. And pang-apat po is like parang not aware o hindi nila alam kung ano po nangyari po sa kanila. And dito sa unang segment po natin is like binigay ko po sa inyo na pwede po niyo tingnan kung ano po nangyari sa inyo, kung bakit po kayo, o sabihin po natin na may nagsumpa ba sa inyo? Naaalala mo ba na may nagsumpa sa inyo? 'No? And lagi ba itong pumapasok sa isipan niyo? And napapansin ninyo ba yung trabaho niyo? Ito po yung mga tao po na aware, 'no? Sa mga hindi po aware diyan, well, darating na lang po ang panahon po na parang maaalala ninyo kung bakit kayo nagkagano'n. Like nagtatanong na kayo sa sarili ninyo kung bakit kaya merong ganito, 'no? Bakit kaya ganito ang buhay ko, 'no? Parang ang hirap talaga na kahit anong gawin ko, 'no? Now, maiilagay ko po siya sa criteria po ng sumpa or isinumpa ho kayo. And mind you, dun sa unang video ko, sinabi ko na po sa inyo na ang sumpa kasi is like hindi hindi ka aware nun. Dalawa po ang matatamaan nun, yung nagsumpa at saka yung isinumpa, 'no. Yung nagsumpa niyan, mostly talaga matagal na, patay na. And 'pag namatay na po yun and hindi ka din po aware kung ano po talaga ang nangyari sa kanya, then mas malala po ang buhay niya kaysa sa'yo. And parehas lang po kaya nag-aawayan. Kasi nga po kung mahirap po ang buhay po natin, in physical po, dito po sa 3D o dito po sa third dimension natin, mas malakas po doon sa fifth o doon po sa lugar po ng astral. As I sinabi ko na nga sa inyo guys na isa sa gift ko is yung nakikita ko kung ano yan. But mostly po nakikita ko yung ibang tao, yung mga pasyente ko. And although sabihin natin na ganyan, may nangyari din sa kanya, hindi ako masyado pong nag-judge po kung bakit kayo isinumpa, no? Kasi actually niyan, marami din ang pasyente po na nagpupunta po sa akin na ang akala nila po is isinumpa sila. Hindi nila alam na sila din po ay nanumpa. Isinumpa din nila yung mga anak nila. Then isinumpa din nila yung buhay nila. Yung for example po, sabihin po natin na maalwan ang buhay mo, ang ganda-ganda mo ng buhay mo. Tapos bigla mo na lang nasabi po yun na dahil nga sa pagod, dahil po sa pag-aasikaso, sana babalik na lang po ako dun sa dati. Dating walang-wala ka. Ngayon po na marami kang customer, maraming tumatawag sa iyo, parang ayaw mo na. So sinumpa mo yun. Sinabi mo lang po yun na sana doon na lang po ako dun sa una. And bigla na lang po yun nawala. Balik ka po sa una. And then ano po nangyari sa inyo? So mahirap kung sasabihin sa inyo na lahat-lahat po 'yan is like kayo lang po ang may gawa nun. O lahat-lahat po 'yan gawa po siya ni ganito, ni ganyan. Kung dito sa card makikita ko talaga na kayo 'to, puwedeng dalawa po ang mangyari. Sinumpa kayo, nanumpa din kayo, 'di po ba? And whether we like it or not, kung gusto mo talagang magbago ang life mo, then tanggapin mo siya. So wala naman sa akin is like kung nanumpa kayo, karapat-dapat ba? Hindi ko rin sasabihin sa iyo na kailangan mo siyang patawarin, kailangan mo siyang kasi nasa sa iyo 'yun, eh, karapatan mo 'yun. Whether I like it or not, 'no, karapatan mo 'yun na isumpa ang isang tao kasi grabe din po ang ginawa niya sa'yo. Pero I tell you, isa ka din po sa mahihirapan. Hindi lang po siya ang mahirapan, mas hirap siya sa'yo pero ikaw din, na 'pag namatay ka mas lalo kang nahihirapan. Kaya nga po sinabi ko nga sa inyo yung mga yumao natin, 'di ba, lagi kong sinasabi may mga kaluluwa, lalo na po padating po ng undas. Marami pong mga kaluluwa diyan na naghihintay, nakikiramdam, nagpaparamdam. Kaya po marami sa atin ang nasisino o sabihin po natin na nanununo po ng mga kaluluwa ng mga yumao. Number one lang naman po yung kailangan nila, yung kandila, dasal at saka pagkain. Yun lang po. And then konting aruga.
Kung makikita po ninyo yung nakikita ko last time bago po may nangyari sa akin na sa dami po ng kaluluwa na pumunta po sa akin or sabihin ko natin na nahakot ko galing po dito sa, tubig na naanod po sila nung pagdating po ng kasi mahigit po libo-libong mga tao po ang inanod po nung baha nung Rolly, nung nakaraan pa pong mga bagyo na bata pa ako. No, nakikita ko sila na puno ng putik, puno ng ano, din talaga pong gutom at sila po'y lahat po sila nawala. Then hanggang ngayon naghihintay sila kung kailan sila kukunin. Wag na natin yung pag-anuhan. Ngayon, balik tayo dito sa sumpa. Sabi ko baga dalawa, ikaw at saka siya. Now, ikaw po na aware and ikaw po na mas buhay pa, mas malakas ka po kaysa doon sa nagsumpa sa'yo. Kaso lang, dapat aware ka. Kaya maganda baga talaga kung magpatingin ka po sa isang manggagamot kasi makikita nila kung ano po nangyari sa inyo. Then, be open mind, no? And dalawa po ang pwede po nating tingnan. Ang usually po na ihahanda po natin kasi sinasabi ko sa inyo, hindi sapat ang orasyon na 'yan. Kasi ang sumpa po natin is patong-patong na. Nagsumpa ka, sinumpa ka din, no? May ibang tao na nakakasalamuha ka sa sama ng loob niya. Mantakin ninyo guys na lahat po na nagsumpa is like nasaktan po sila ng labis. And mostly po sa atin, nakatayo po tayo sa water, so kung saan sa emotion po natin. And mas malakas po yung tinatawag po natin na emotion. Nandyan na po yung sumpa, galit, sumpa. Kasabay po yun siya sa passion, o kasabay po siya sa fire, sa water, sa lahat po ng elemento. Kasabay po yung sumpa. Kaya po ang inaano ko sa inyo is like kung may sumpa kayo, kung aware ka, so hindi sapat yung orasyon lang. And kumuha ka talaga po ng tao na siya po ang magpapalaya sa inyo. Hindi pwede yung kasawa mo, hindi pwede yung anak mo, hindi pwede yung kapatid mo. Dapat po ibang tao talaga para kahit papaano po maibsan po yung situation mo, no? Yung situation mo para po sa situation po niya. And usually gumamit po ako niya ng dugo. And mostly sa akin maganda sana kung 4 na paa. Ang 4 na paa, isahan lang po. Pero sa akin yung pinakamaliit lang po kasi pagkatapos yan, ililibing mo siya. Kasabay doon sa sinumpa mo. Pero mostly sa atin na nandyan, pwede kayong kumuha po ng itim at saka puti. Ang puti po, hindi mo kailangan talagang puting-puti lahat. Pwede bangkas. No, ang bangkas po medyo puti siya, medyo 80% may puti, may konting itim siya. Kahit po makikita mo talaga siya as in puti po na manok. Then pwede din po yung itim. Hindi rin yung itim na itim pero mas marami sa akin ang itim. Yung itim lahat, no, pati paa. O yun, pwede mo yung gagamitin po sa mga anong klase. Yung sumpa ng asawa mo, pwede yon. Sumpa ng kapatid mo, sumpa ng magulang mo, sumpa ng kahit na sino. And meron din pong manok din po yung sumpa po sa mga unknown entity. Yung unknown entity po is like pwedeng sabihin po natin na ang unknown entity is like yung namatay na pero hindi mo nakilala. Pero isinumpa ka pa rin niya. No? Pwede din po yung tinatawag po nating sumpa ng sumpa mula sa mga yumao. Kasi ang yumao nga sa akin is mas malakas pa. Now, paano mo talaga ito gagawin, no? Kasi marami akong binigay, 'di ba? Pwede ang kambing, no? Ang kambing po na pinakamaliit, pwede po 'yun. Pwede po yung kung pwede po may sungay, no? And when I say sungay, hindi yun ibig sabihin na demonyo siya. Ang sungay kasi is a symbol of power. Yung ang sakit po niya ba is sa ulo. Yung dito po, dito, masakit po 'yan. So, sa sungay po 'yan. Pwede po niyo siyang alayan po ng anak po ng kambing na may sungay. No, marami po akong kambing, may alaga po akong kambing, walang sungay. Pero meron din po akong mga usually ang inaalay ko po kasi depende siya sa medium ninyo,
no? May medium po ako, pero ako alam ko kaagad kung ano ang pupuwede sa kanya, pinapakita kaagad sa akin kung ano pupuwede. Then, ang biik kasi 4 ang paa. So, 4 na elemento din po 'yun. Ang kambing 4 na elemento po 'yun. So, ang manok naman po usually manok po ang inaalay po natin. Ang manok kasi is like madali lang, mura lang, puwedeng hingiin. Basta ang sabihin ko po sa inyo is like malakas po siya ha. 'Wag naman yung sipunin, ano, malakas po siya. Pero dapat dumalaga at saka lalaki, tandang or bawat isa tandang basta hindi pa po siya nakamaro or hindi pa po siya nakasampa. So, maliit pa siya, 'no. Maybe more than a kilo pero huwag din yung maliit po na kikik pa. 'No, magkakak pa, maliit pa siya talaga, as in wala po lakas 'yun. Ang kailangan ko talaga is yung manok na malakas, and then iaalay po 'yun. So, ang pag-alay po niyan, dalawa po 'yan, babae, lalaki ang mag-alay. Yung isa po is ang isa po is puputol, ang isa po is magkakatay. So, mostly talaga sa amin is like puwede sa amin is 5. No, ang isa po is titingin, ang isa po is magkakatay, ang isa po is mga-ano, and then pero sabay-sabay kami niyan lahat. And then puputulin po yung tinatawag po natin na hindi po nakikita na cord, o yung cord is like yung tinatawag po natin na mga kadena, no, na mga salita, no. Ang salita kasi malakas 'yan, no, and kailangan po siya putulin po siya ng tinatawag po nating, um kutsilyo po, or sabihin po natin na hinigiban, or sabihin po natin na sword po actually na hindi po natin nakikita. So yun, kailangan putulin yun, and then it takes time po pagkatapos nga yan, ibuhos po dito or sabihin po natin lagyan po dito para alam namin kung para kanino ang inaano niyan. Or kung sabihin po natin may picture lang po, pwede po yan, ginagawa ko po yan siya sa online. No, so 'pag ganito kasi guys, no, maaaring makita po natin na, yeah, para po sa kanila, para po sa inyo ang lahat. Kasi nga marami ang nagtatanong sa akin, "Madam, bakit po ganito po ang buhay ko, ang hirap-hirap po talaga." 'No? And watch your word also. Tignan mo din kung ano yung mga salita mo. Kasi puwedeng magrereklamo ka sa akin, pero actually ibabalik ko lang sa iyo yung mga sinasabi mo sa akin. Now, watch your word. Kasi marami din po akong nakikita na hindi nila alam ang mga sinasabi nila, or wala man po akong ginagawang masama, madam. Wala ka nga pong ginagawang masama, pero when you say na wala kang ginagawang masama, ibig sabihin yan, mas marami kang tinitingnan na masama ang ginagawa. Siya, ginagawa siya ng masama, ano? Maraming magpapatingin sa akin yan dito na pinapadala nila sa akin yung kaaway nila. Nakalimutan nilang ipadala yung sarili nila. Kasi yun ang pinaka-importante. Kasi when nagka-card po ako, hindi yun sa kanya, sa iyo yan. Maliban na parehas kayong cancer. Kasi nga po sa akin, pwedeng mag-match, pwede pong hindi. Kasi nga po, general reading po siya. Pero kung halimbawa po, no, pitsa 10 ka, pitsa 11 siya, parehas kayong cancer noon. So, dalawa kayo nag-aagawan ng lakas. No. Kung halimbawa naman po, ang kalaban mo po is on air, so malakas siya sa isip, so ang nasisira mo yung ulo mo. Pero hindi niya alam yun na ginagawa niya, ha. So, wala namang problema po magtatanong kayo, no. Magtatanong kayo, mag-aano kayo, walang problema po sa akin. Ang ayaw ko lang po talaga is just like wala din po kayong parang wala din po kayong utang na loob ba na kahit papaano magbigay kayo, kahit donation lang, kahit kung magkano lang po, kung ano po naa-afford ninyo, pwede po yun. Wag lang po talaga yung kahit ni salamat, ni singkong kusing di ninyo nagbigay, wala pang pasalamat po sa inyo. Para lang po kayong nanghihingi po ng ano, na kung pwede lang po ba, hingiin na lang po lahat. Hindi pwede po yun. Kasi kami po talaga, lahat po ng mga katulad ko is like gumagamit po kami ng oras po namin. Wala kaming magagawa na iba. Hindi kami pwedeng gumawa ng iba. Okay, yun lang po ang share ko sa inyo guys. So this is number 2. And hopefully see you again next time. Maraming salamat po sa mga tao po na nakatangkilik po sa akin. Thank you very much po. Bye po.